Magandang araw, Ma'am Laudet. Ako nga pala si Zaldi Francos Diablonia. Ngayon, natatalakay natin yung kung ano ang LGBTQIA. Ano nga ba ang LGBTQIA? Ang malawak na komunidad ng LGBTQIA+, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, at iba pang identidad ay hindi bagong lika ng modernong panahon. Sa katunayan, bago pa maging modernong konsepto ang sexual orientation at gender identity, may mga taong nabubuhay na sa iba't ibang paraan ng mga pagpapahayag ng kasarian at pag-ibig sa loob ng libo-libong taon. Hindi lang ito nakikita sa isang kontinente, makita ito sa mga Asya, Afrika, Europa, Oceania at Amerika. Bago pa dumating ang reliyon, kolonyalismo at makabagong esensya. Pinagmulan ng LGBTQIA+ sa buong mundo. Kung titingnan natin ang sinuunang kasaysayan, malinaw na mayroong tatlong pangunahing pinangailangan ng LGBTQIA identities. Una, sinuunang kultura at tradisyon. Bago pa magkaroon ng salitang tulad ng transgender, gay, or non-binary, may mga pamayanang kumikilala sa third gender, two spirits, gender fluid, at same-sex partners. Hindi nila ginagamit ang modernong termino, pero ang kanilang identidad ay kapareho sa mga LGBTQIA+ ngayon. Mga halimbawa, Hiras, India, Pakistan, Bangladesh, Two Spirits People, Indigenous North America, Terry, Thailand, Maxim, Mexico, Zapote, Afanya, Samoa, Maria, Indonesia, Sworn Virgins, Balkans. Mga pamayanang ito, normal at natural ang pagkakaroon ng kasarian sa pagitan ng lalaki at babae o pagkakaroon ng relasyon sa kaparehong kasarian. Pangalawa, sinuunang mitolohiya at panitikan. Halos lahat ng kultura sa mundo ay may kwento tungkol sa gender transformation, same-sex love, or third gender figures. Halimbawa, sa India, si Ardhanarishvara ay kalahating lalaki at kalahating babae. Sa Greece, si Tiresias ay nabuhay bilang kaparehong lalaki at babae. Sa Pacific Islands naman, may mga Diyos at Diyosa na nagbabago ng anyo at kasarian. Ipinapakita nito na hindi bago ang ideya ng gender diversity. Pangatlo naman, unang dokumentadong trans at same-sex relationship. Bago pa magkaroon ng modernong medisina, may mga taong taasang nabuhay sa ibang kasarian. Kasama dito ang Elagabalus, Roman Emperor 200 AD, Chevalier d'Eon, France 70s, mga Two Spirits Healer at Hera Royalty. Makikita na ang konsepto na pagiging trans o queer ay natural na bahagi ng tao mula pa noong unang panahon. Bakit ba tinatawag ang LGBTQ na mali? Dahil dati, ang LGBTQ ay may mental illness ka, ang pagiging trans ay delusional, ang pagiging gay or lesbian or even bisexual ay disorder. At ang lahat nito ay dapat gamutin. Bakit ito nangyari? Dahil ang mga doktor ay walang siyentipikong pag-unawa sa sexual orientation at gender identify. Mga maling treatment noon dahil sa mga LGBTQ ay shock therapy, forced heterosexual marriage, conversion therapy, at pagkulong sa asylum. At paminsan naman ay pinapahiya ka sa publiko na mali ito. Pero ngayon ang mga scientists ay pinapruweba nila na ang LGBTQIA+ ay hindi ito sign ng mental illness. Ito ay natural at normal at bahagi ng pagkakaiba-iba ng tao. So, sino ba ang mga unang bayani sa LGBTQIA sa buong daigdig?
Si Elgabalus noong 200 AD Roman Empire. Nais niyang maging babae. Humili ng surgery kung posible. Isa sa unang kilalang trans-feminine figure sa kanluran. Pangalawa, si Chevalier d'Aron sa noong 17 sa France. Nabuhay bilang babae na higit 30 na taon. Isang diplomat, espisya at mandirigma. Ang ikatatlo, two spirit leaders sa Americas. May mataas na posisyon sa espiritualidad, medisina at kultura. Transcendent ang kanilang kasarian. At ikalima, si Lil Elbe. Hindi siya ang unang trans person. Pero siya sa pinakaunang nakatanggap ng modernong gender-affirming surgery. Dahil dito, naging simbolo siya ng modern trans history. Ang mahabang timeline ng LGBTQI sa mundo. Noong before history, noong 500 to 2000 BCE, may tala ng same-sex relationships sa Mesopotamia at Egypt. May mga Diyos at Diyosa na gender fluid sa mitolohiya. Noong 2000 BCE to 0 CE, nabubuo ang Hijra culture sa South Asia. Mga sinaunang tribo sa Amerika ay may two-spirit tradition. Noong 200 CE, Elagabalus nagsabing gusto niyang maging babae. Noong 500 to 1500 CE, Muxphaphien, Warla at iba pang ikatlong kasarian ay bahagi ng lipunan. Noong 1500s, pagdating ng kolonyalismo, ipinagbawal ang third gender at same-sex love. Noong 70s, Chevalier d'Aron transfigure sa France. Early 90s, unang pag-usbong na scientific understanding ng gender identity. Noong 1930s, si Lily Elbe nag-undergo ng pioneering gender-affirming surgery. Noong 1969, si Noel Riot simula ng modern LGBTQ rights movement. Noong 1970s to 2000s, unti-unting kinikilala ng science na natural LGBTQ identities. Noong 2015 to 2020s, marriage equality sa maraming bansa. So, ang ibig sabihin nito, unti-unting tinatanggap na ng society ang same-sex marriage and LGBTQ. Yun lang po at maraming salamat.